Hindi ka panipaniwala. May lugar palang ganito sa mundo. Ito ang mga salitang binitawan ng isang babaeng taga-Ethiopia matapos siyang bumisita sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay Abeba, isang guro na nasa edad 30. Kasama ang dalawa niyang kaibigan, naglakbay sila patungong Pilipinas. Ngunit bago sila umalis, napakalakas ng kanilang paniniwala. Hindi ba't napakalamig ng pakikitungo ng mga Pinoy? Hindi sila nagpapakain sa bibig gursa o yumayakap. Ibig bang sabihin, wala silang pagmamahal? Isa itong lugar na parang robot, gumagalaw lang batay sa SOP Standard Operating Procedure. Sa ganitong pananaw, lumapag sila sa lupa ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Gayunpaman, ang nasaksihan nila sa Pilipinas ay lubusang bumago sa kanilang pag-iisip. Sa huling gabi ng kanilang paglalakbay, habang nakatanaw sa langit sa isang hot spring, napaiyak silang tatlo. Wala kaming alam. Ang sigaw nila, ano ba ang nagpabago sa kanila ng husto sa Pilipinas? Samahan ninyo kaming alamin ang paghahanda sa Addis Ababa, ang kabisera ng Ethiopia. Regular na nagtitipon tuwing linggo ang tatlong matalik na magkakaibigan, sina Abeba, Sara at Hilto, sa iisang coffee shop. Si Abeba ay nagtuturo sa elementarya, si Sara ay isang nurse sa lokal na ospital, at si Hilto naman ay nagmamay-ari ng isang maliit na tindahan. Para sa kanilang tatlo, ang oras nila sa coffee shop tuwing linggo ay ang tanging pagkakataon nilang makatakas sa mundo. Tulad ng nakagawian, nagsimula ang kanilang seremonya ng kape, isang tradisyonal na ritual ng Ethiopia. Hinihugasan ang hilaw na butil ng kape, maingat na inihahaw, at matapos ang mahabang pagbubuhos, ang kape ay pinagsasaluhan nilang tatlo. Hay, sa oras lang na ito ako nakakapag-isip ng tahimik, sabi ni Abeba, habang hawak ang tasa ng kape. Doon, inilabas ni Hilto ang kanyang smartphone. Tingnan ninyo ito. Ipinakita niya ang mga magagandang larawan, ang night view ng Maynila, makulay na mga dahon ng taglagas, at mga lumang simbahan na punong-puno ng kasaysayan. Ang ganda! Bulalas ni Abeba. Ipinadala sa akin ng kaibigan ko ang mga litrato niya mula sa paglalakbay niya sa Pilipinas. Ang sarap naman. Kailan tayo huling nagbakasyon? Tanong ni Sara, habang nakatingin sa malayo. Matagal na siguro. Puro trabaho na lang tayo. Wala nang napupuntahan, sagot ni Hilto. Matapos ang isang sandaling katahimikan, dahan-dahang nagsalita si Hilto. Alam nyo, bakit hindi tayo magpunta sa Pilipinas? Ha? Seryoso ka ba? Gulat na tanong ni Abeba. Seryoso ako. Sa halip na magpatuloy tayo sa ganitong buhay at trabaho araw-araw, hindi ba natin gustong subukan ang bago? Oo nga. Minsan, naiisip ko, para saan pa ba ako nagtatrabaho? Saad ni Sara, at inilapag ang tasa ng kape. Ako rin. Tumango si Abeba. Nagkatinginan silang tatlo. Kung gayon, planuhin natin ng seryoso. Sige. Ang tagal na nating walang inaabangan. Tama. Desidido na tayo. Sa Pilipinas tayo pupunta. Mula noon, naglaan sila ng oras upang magsaliksik tungkol sa Pilipinas. Gayunpaman, habang nag-iimbestiga sila, mas marami silang nakitang impormasyon na nagpapabahala sa kanila. Isang gabi, muli silang nagtipon sa coffee shop. Tingnan ninyo ito, sabi ni Abeba. Ipinakita ang screen ng telepono. Sinasabi rito na napakabihira raw maging tapat ng mga Pilipino at pawang formalidad lamang ang mga sinasabi nila. Ibig bang sabihin, mapagkunwari sila? Kunot. Noong tanong ni Sara, hindi tayo pwedeng magtiwala sa kanila. Kung gayon, reklamo ni Hilto. 9 factor. 9 factor. Sinasabi rin na mahaba raw ang oras ng trabaho nila at mataas ang stress sa buhay, basa ni Sara sa isa pang artikulo. Kung ganoon, wala silang oras para maging mabait sa mga turista. Nagkibit balikat si Abeba. Hindi kaya mayroon silang Standard Operating Procedure at sumusunod lang sila sa SOP, sabi ni Hilto habang nag-i-scroll sa screen. Para bang mga robot, di ba? Hindi na sila tao kung ganoon. Napakalaking kalokohan ng lugar na yan, buntong hininga ni Abeba, habang nagpapatuloy ang kanilang pagsasaliksik.
Lumalaki ang kanilang pag-aalinlangan. Alam nyo ba, narinig ko, ani Sara, itinaas ang boses, na ang mga Pinoy ay mahilig magpanatili ng distansiya. Hindi sila yumayakap at hindi rin sila naggursa. Wala ring gursa? Hindi makapaniwalang tanong ni Hilto. Ang gursa ay isang tradisyon sa Ethiopia kung saan ipinapakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng direktang pagpapakain sa bibig ng tinapay na injera. Hindi ba't ibig sabihin, wala silang pagpapakita ng pagmamahal, sabi ni Abeba. Gumagamit tayo ng gursa para magpakita ng pagmamahal. Ito ang patunay ng pag-ibig. Napakalakas ng aming pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit naririnig ko na wala raw silang ganoong kaugalian. Hindi ba't ibig sabihin, wala silang pagmamahal? Mariing tanong ni Hilto. Ano ang gagawin natin? Nakabook na tayo ng tiket at hotel, nalungkot si Abeba. Doon, tumunog ang telepono ni Sara. Tumatawag ang kaibigan niyang si Fatima. Langgora, hello Sara, kamusta? Masiglang boses mula sa kabilang linya. Fatima, sakto. Nakapunta ka na sa Pilipinas, tama ba? Oo. 2 taon na ang nakakaraan. Nagpaplano kasi kaming magbakasyon doon. Ano sa tingin mo? Masayang tanong ni Sara. Pilipinas. Nagbago ang tono ni Fatima. Marami namang mababait. Oo. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Sara. Pero Sara, patuloy ni Fatima, paimbabaw lang yon. Lahat sila ay kumikilos lang ayon sa SOP. Hindi yan nanggagaling sa puso. Talaga, ang mga ngiti nila, minanipula. Ang layo ng kanilang kaluluwa. Walang yayakap sa iyo. At walang maggursa. Walang physical touch man lang. Nalungkot si Sara. Pero, medyo sumigla ang boses ni Fatima. Napakaganda ng peace and order doon. Kahit mag-isa kang babae sa gabi, hindi ka matatakot. At saka, napakasarap ng pagkain. Malinis din ang mga kalye. Perpektong lugar para magbakasyon, pero huwag kang umasa na magkakaroon ka ng malalim na relasyon. Matapos mag-hang up, ikinuwento ni Sara ang usapan nila. Maganda raw ang peace and order at masarap ang pagkain, kaya nakakaakit naman, sabi ni Hilto. Pero, malamig pa rin daw ang mga tao. Dagdag ni Abeba. Nagkaroon ng katahimikan. 1 linggong bakasyon lang naman. Kung magtutur lang tayo, siguro ayos lang. Optimistikong, sabi ni Sara. Oo nga. Huwag na tayong umasa ng sobra. Mag-enjoy na lang tayo. Tumango si Hilto. Marahil, ito ay isang lugar na naghahanap lang ng efficiency at hindi nauunawaan ang paglalaan ng oras tulad ng coffee ceremony. Sarkastikong sabi ni Abeba. Isang lugar na parang robot. Walang gursa at walang yakap. Buntong hininga ni Sara. Pero ito ay isang beses lang na luho sa buhay. Basta, tuloy na tayo. Desididong sabi ni Hilto. At sa ganoong matinding pagdududa, dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Ang pagsalubong, isang umaga ng Nobyembre, matapos ang mahabang paglipad, lumapag sila sa Naiya. Hayun na. Narito na tayo sa bansa ng SOP. Bulong ni Abeba. Habang bumukas ang pinto ng eroplano, habang naglalakad sila sa aerobridge, lumingon-lingon silang tatlo. Ang mga empleyado ng airport ay magalang na bumabati sa mga pasahero. Tingnan mo. Parang robot talaga. Pang-iinis ni Hilto. Pero magalang naman sila, sagot ni Sara ng pabulong. Sinundan nila ang mga karatula at nakarating sa immigration. Mahaba ang pila. Isang karaniwang tanawin din sa Ethiopia. Si Abeba, naiinip, ay pumila sa likod. Maya-maya, napansin nila ang isang inang may bitbit na bata sa harap nila, tila nahihirapan. Naipit siya sa pagitan ng isang malaking bagahe at ng bata at nahihirapan siyang sumunod sa pag-usad ng pila. Ngunit biglang, isang female staff na nakauniporme ang mabilis na lumapit. Ma'am, kailangan niyo po ba ng tulong? Tanong niya nang may malambing na boses. Tinulungan niya ang ina sa pagbubuhat ng bagahe at inasikaso ang ina hanggang sa counter. Nganga si Sara. Sa Ethiopia, walang pumapansin sa iyo sa ganitong sitwasyon.
Nakasulat siguro yan sa SOP. Malamig na sagot ni Hilto. Ginagawa lang nila yan dahil trabaho nila. Tama, dagdag ni Abeba. Matapos asikasuhin ang ina, lumingon ang staff at sinuyod ang buong pila. Tila naghahanap pa ng iba pang nangangailangan ng tulong. Hindi kalayuan. May isang matandang lalaki na nakatungkod at may bitbit na mabigat na bag. Agad siyang napansin at nilapitan ng staff. Ako na po ang magdadala ng bag niyo, sabi nito. Kinuha ang bag at inalalayan ang matanda ng dahan-dahan para siyang anghel. Bulong ni Sarah. Bulong, trabaho lang yan. Natural lang yan. Sabi ni Hilto. Oo, natural lang, sang-ayon ni Abeba. Gayunpaman, mas mabilis at mas maayos ang immigration kaysa inaasahan. Ang immigration officer ay magalang at bahagyang tumango nang ibinalik ang pasaporte matapos makumpleto ang immigration. Nagtungo sila sa baggage claim. Maraming tao ang naghihintay sa carousel. Ayan ang akin. Nakita ni Abeba ang kanyang bagahe. Nang abutin niya ito, natumba siya dahil sa bigat. Handa na itong mahulog mula sa carousel. Ngunit sa sumunod na sandali, mabilis na iniabot ng isang lalaking Pinoy ang kamay niya, inalalay ang bag, at maingat na inabot kay Abeba. Are you okay? Tanong niya sa Ingles, isang lalaking nasa edad 30 at nakapolo shirt. Salamat. Nagmamadaling nagpasalamat si Abeba, ngunit ang lalaki ay tumangulang at mabilis na nawala sa dami ng tao. Walang ni anong paghingi ng kabayaran, umalis lang matapos tumulong. Anong nangyari doon? Tulala si Abeba. Umalis agad. Hindi man lang tayo nakapagpasalamat ng maayos, nagtatakang, sabi ni Sarah. Ang kakaiba. Walang gursa, walang yakap, kumunot ang noo ni Hilto. Pero, tinulungan niya talaga ako, sabi ni Abeba habang nakahawak sa ulo. Baka may batas silang pambansa na obligadong tumulong kapag may nakitang nahihirapan, malamig na pagsusuri ni Sarah. Oo, siguro nga. Sumang-ayon si Hilto. Kinuha nila ang kani-kanilang bagahe at sinunod ang mga karatula patungong taxi stand. Ang mga karatula ay hindi lang sa Tagalog, kundi malinaw ring nakasulat sa Ingles. Nakita nila ang taxi stand nang walang hirap. Nakarating sila sa hotel kinagabihan. Sa reception, isang lalaking empleyado, may name tag na Gino Reyes, at nasa edad 40s, ang nakangiting sumalubong sa kanila. Welcome sa Pilipinas, Miss Abeba, Miss Sarah, Miss Hilto. Napagod po ba kayo sa mahabang biyahe? Magalang na tinawag ni Gino ang kanilang mga pangalan. Nakita ko po ang email ninyo. Aasikasuhin ko na ang check-in ninyo. Mahusay siyang nag-input ng data. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa kanila at numingiti. Ito po ba ang una ninyong visit sa Maynila? Opo. First time din namin sa Pilipinas. Sagot ni Abeba. Napakagaling. Kung may kailangan po kayo habang nandito, huwag po kayong mag-atubiling magsabi. Habang nagpupuno ng papeles, nagpatuloy si Gino ng may natural na tono. Miss Abeba, may kinalaman po kayo sa edukasyon. Tama po ba? Opo. Gulat. Nasagot ni Abeba. Kung gayon, may isang napakagandang museum po sa malapit. Kung may oras po kayo, bisitahin niyo po. Ipinakita ni Gino ang isang mapa. Miss Sarah, medical field po ba kayo? May isang traditional market po rito na tinatawag na Quiapo Church. Sikat po yan sa mga turista. Maingat na may red pen na may bilog sa mapa. Miss Hilto, nagmamay-ari po kayo ng tindahan, tama? Sigurado po akong magugustuhan ninyo ang Divisoria. Nagkatinginan ang tatlo. Oo, nagbigay sila ng maikling self-introduction at propisyon sa pre-arrival survey. Ngunit binasa pala ng staff ang impormasyong iyon at naghanda ng personalized na rekomendasyon para sa bawat isa na may marka pa sa mapa. Inihanda niyo po ito para sa amin? Gulat na tanong ni Sarah. Napakabihira po na magbakasyon kayo rito, kaya dapat sulitin niyo, sabi ni Gino. Inabot ang susi ng kwarto at ngumiti sa huli. Kung gayon, magpahinga po kayo ng maayos.
Tawagan niyo lang po kami sa reception kung mayroon kayong kailangan. Nagpasalamat sila at nagtungo sa elevator. Ang galing, bulong ni Sarah. Pero, trabaho pa rin yan. Kalmadong sabi ni Hilto. Oo, normal lang na gawin yan ng hotel, sabi ni Abeba. Pero hindi naman tayo nagstay sa isang high-end na hotel Nagtatakang sabi ni Abeba. Bakit kaya? Tanong ni Sarah. Wala akong alam. Pero may dahilan. Yan. Sigurado. Sagot ni Hilto. Nakarating sila sa 5th floor. Naglakad sila sa hallway at nakarating sa kwarto. Sinwipe ni Abeba ang keycard at bumukas ang pinto. Malinis at maaliwalas ang kwarto. Ang ganda. Pumunta si Abeba sa bintana at binuksan ang curtain. Nakita ang city view ng Maynila. Ayan, tingnan nyo. Turo ni Sarah sa kama. May isang elepante na nakatupi mula sa puting tuwalya. Napakaganda ng pagkakagawa. Parang totoo. Ang cute. Lumapit si Hilto. Nakita niya ang isang maliit na card sa tabi. Isang handwritten welcome card. Welcome to the Philippines. Sana maging maganda ang inyong pananatili. Nakasulat ang mensahe ng maayos. Ang pangalan ng tatlo ay nakasulat din sa kamay. Imposible. Para sa bawat isa sa atin, hindi makapaniwalang, sabi ni Sarah. Imposible. Huwag kang baliw, tanggi ni Hilto. Pero nakasulat ang pangalan natin, giit ni Abeba. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Sarah. Mayroon niyang catch. Siguro umaasa lang sila sa tip. Nag-aalinlangan ang tingin ni Hilto. Pero, narinig ko na walang tipping culture sa Pilipinas. Pagtutol ni Abeba. Bakit kaya? Bakit sila gumagawa ng ganyan? Tanong ni Sarah. Naguguluhan. Wala akong alam. Pero may dahilan yan. Sigurado. Mariing sabi ni Hilto. Katahimikan. Kahit hindi gursa. Baka ito ang paraan ng mga Pinoy sa pagpapakita ng pagmamahal. Pabulong na sabi ni Abeba. Huwag, mariing tanggi ni Sarah. Wala man lang hawak, hindi yan pagmamahal. Oo. Imposible. Sang-ayon ni Hilto. Gayunpaman, isang maliit na butil ng pag-aalinlangan ang nagsimulang tumubo sa puso ni Abeba. Siguro, kinuha niya ang pag-aalinlangan at umiling. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam sila ng pananabik para sa kinabukasan at natulog sila. Ang pagtuklas. Kinabukasan, maaga silang nagising at nagtungo sa breakfast room ng hotel. Ang buffet ay may pagkaing Pinoy at Western. Si Abeba ay kumuha ng longganisa, sinangag at mainit na kape. Sa unang kagat, kumalat sa kanyang bibig ang malambot na lasa. Naramdaman niya ang halaga ng mismong sangkap, ang sarap. Habang nagbe-breakfast, sinuri nila ang itinerary nila. Napagpasyahan nilang magtungo sa Divisoria ngayong araw. Umalis sila sa hotel at naglakad patungong istasyon ng LRT. Sa ticket machine, nag-aalangan sila. Ang screen ay puno ng mga nakasulat sa Tagalog. Wala bang English display? Naghanap si Hilto ng button. Doon, nilapitan sila ng isang station staff sa malapit. Kailangan niyo po ng tulong? Maingat niyang tinuruan sila kung paano mag-switch sa English display at detalyadong ipinaliwanag ang ruta patungo sa kanilang destinasyon. Salamat, nabili nila ang tiket. Ang loob ng tren ay nakakagulat na tahimik. Kahit puno, halos walang nag-uusap at walang nagtatawagan. Lahat ay nakatingin sa telepono, nagbabasa ng libro o tahimik na nakaupo. Ano ito? Nakakatakot ang katahimikan. Bulong ni Hilto. Sa Ethiopia, lahat ay nag-uusap. Sang-ayon si Sarah. Pero, hindi ko alam kung bakit. Hindi naman nakakabastos. Inaamin ko yan. Ayaw man ni Hilto. Ang Divisoria ay masikip sa tao. Kumuha sila ng litrato at nagsimulang maglibot. Iba't ibang tindahan mula sa mga damit hanggang sa pagkain. Gayunpaman, matapos ang ilang sandali, naligaw sila. Nakatingin silang tatlo sa mapa. Nag-aalangan. Doon, nilapitan sila ng isang matandang babae, mga 70s. May problema ba kayo? Tanong niya sa hindi maayos
na Ingles. Nag-aalala ang tingin sa kanila. Sumagot sila, naligaw po kami. Gusto po naming magpunta sa Binondo Church. Itinuro ni Abeba ang mapa. Tiningnan ng matanda ang mapa at tiningnan ang mukha nilang tatlo. Nagpakita ng pag-aalinlangan. Tila hindi siya masyadong marunong mag-Ingles. Ngunit ginamit ng matanda ang body language at nagsimulang magpaliwanag. Kanan, diretso, at liko. Iginagalaw niya ang kamay niya, ngunit hindi nila maintindihan dahil masyadong komplikado ang ruta. Tila napansin ito ng matanda. Nag-isip siya saglit at kinuha ang basket niya at nagsenyas na, para bang sinasabi, sumunod kayo sa akin. Nagsimula siyang maglakad. Ihahatid niya tayo? Gulat na tanong ni Sarah. Ngumiti ang matanda at nagsenyas ulit. Nagmamadali silang sumunod. Andaan, Rhino. Nagmamadali silang sumunod. Naglakad sila sa masikip na iskinita. Dumaan sa mga lumang bahay. Ang matanda ay naglalakad ng dahan-dahan. Habang naglalakad, nagtanong ang matanda sa simpleng Ingles. Galing ba kayo sa Afrika? Opo, Ethiopia. Sagot ni Abeba. Biglang lumiwanag ang mukha ng matanda. Ethiopia. Alam ko, nagsalita siya sa pinagsamang Ingles at Tagalog. Dati, nagkaroon ng malaking lindol ang Pilipinas. Napakalaking pinsala. Inilagay ng matanda ang kamay sa dibdib niya. Maraming tao sa mundo ang tumulong sa Pilipinas. Nagpapasalamat kami. Ang kanyang mga mata ay lumuha. Galing pa kayo sa malayo. Panauhin kayo. Masaya ako. Nganga silang tatlo. Naaalala niya pa ang tulong mula sa ibang bansa. Hindi makapaniwalang bulong ni Sarah. Ang Ethiopia ay napakagandang bansa. Ngumiti ang matanda. May destiny tayo. Gusto ko kayong tulungan. At nagpatuloy siya sa paglalakad. Habang naglalakad, may kinuha ang matanda sa kanyang basket. Homemade polvoron na nakalagay sa transparent na bag. Binigyan niya ang bawat isa ng isa at itinuro ang dibdib niya. Nagsalita ng kung ano. Tila sinasabi niya, nagawa niya iyon. May ngiti sa kanyang mukha. Kinuha nila ang polvoron at nagpasalamat. Matapos ang mga 5 minuto, nakita na nila ang simbahan, ang kanilang destinasyon. Itinuro ng matanda ang simbahan at tumango ng malalim. Salamat. Maraming salamat. Habang paulit-ulit silang nagpapasalamat, kumaway ang matanda at sinabing, mag-ingat kayo, mag-enjoy sa Pilipinas, at bumalik na. Tila ang direksyon niya ay hindi patungo sa simbahan. Nag-ikot siya para lang samahan sila. Tulala silang tatlo. Bakit may taong ganito kabait? Nanginginig ang boses ni Abeba. Dahil lang sa lindol noon, tinutulungan niya tayo, bulong ni Sarah. Pero, 20 taon na ang nakakaraan yon. Bakit ganoon na lang ang kabaitan niya sa atin dahil lang naaalala niya yon? Naguguluhan si Hilto. Wala akong alam. Hindi mangyayari ito sa Ethiopia, sagot ni Abeba. Kahit walang gursa o yakap, nakaramdam ako ng init, mahinang sabi ni Sarah. Hindi ko na maintindihan. Ano ba talaga ang lugar na ito? Umiling si Hilto. Sa mainit na pakiramdam, nagdasal sila sa simbahan at nagpa siyang maghanap ng restroom. Nahanap nila ang isang public restroom at pumasok. Pagpasok ni Abeba sa cubicle, nagulat siya. Ano ito? Isang hanay ng mga function na hindi niya maintindihan. Warm water wash, bidet wash, air dryer, warm seat. Lahat ay button na hindi pa niya nakita. Nag-aalala si Abeba na umupo sa toilet seat. Napasigaw siya. Ang toilet seat ay mainit. Sa malamig na panahon, normal lang na malamig ang toilet seat. Pero hindi ito. Ang bahagyang init ay nakaka-relax. Maingat na pinindot ni Abeba ang isang button sa panel. Lumabas ang mainit na tubig. Ang water pressure at temperature ay perpektong na-adjust. May ganyan palang teknolohiya. Nang lumabas si Abeba sa restroom, masaya siyang sumigaw. Hindi ka pani-paniwala. Ang restroom na, yun ay isang himala, parang future world. Sinubukan din ni Sarah at Hilto
At pareho silang nagulat. Sa restroom lang, gumamit sila ng ganoong teknolohiya para lang sa kaginhawaan ng tao, humanga si Sarah. Ang mga Pinoy ay talagang nag-iisip para sa ginhawa ng tao, bulong ni Hilto. Nagsimula silang tatlo na muling suriin ang Pilipinas. Hindi kaya, nagkamali tayo? Mahinang sabi ni Sarah. Pero, hindi ko pa rin maintindihan, sagot ni Abeba. Obserbahan pa natin, tumango si Hilto. Kinagabihan, bumisita silang tatlo sa isang maliit na kainan sa isang eskinita. Umupo sila sa counter at ngumiti ang may-ari, si Chef Lina, na nasa edad 50s. Welcome, sa harap nila. Maingat na inihanda ni Chef Lina ang sangkap, naghugas, naghiwa, at nagluto. Ang mga galaw niya ay walang patid, napakaganda. Ang unang putahe ay inilapag sa harap ng tatlo. Steamed lapu-lapu. Kain po kayo. Ngumiti si Chef Lina. Kumuha si Abeba ng chopsticks at tinikman ito. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang ganitong kasariwang lasa. Ang tamis ng isda. Ang linis ng sarsa. Ang bango ng luya. Lahat ay perpektong pinagsama. Ang lapu-lapu na ito ay galing pa sa fishport kaninang umaga. Nagsimulang magsalita si Chef Lina. Sa simpleng steaming lang, malalasahan ang freshness ng isda. Hindi pwedeng madaliin ang masarap na pagkain, patuloy ni Chef Lina. Ang oras sa pagpili ng sangkap, ang oras sa pagluto, lahat ay may kahulugan. Sa paglalaan ng oras, lumalabas ang tunay na lasa. Hindi napigilan ni Abeba ang magsalita. Pareho yan sa coffee ceremony. Coffee ceremony? Nagtatakang tanong ni Chef Lina. Ito po ang tradisyon sa Ethiopia, paliwanag ni Sarah. Ang paghuhugas ng butil, ang pag-iihaw, inaabot ng ilang oras bago mag-brew. Isang ritual para sa mga panauhin. Lumiwanag ang mukha ni Chef Lina. Ang ganda naman yan. Pareho tayo. Tumango siya ng masaya. Ganoon din sa tea culture sa Pilipinas. Paglalaan ng oras at buong pusong pag-iingat. Ang mahalaga ay hindi efficiency, kundi ang paglalaan ng kaluluwa, gulat si Sarah. Pero akala namin, efficiency lang ang mahalaga sa Pilipinas. Baka mukha lang na efficiency ang mahalaga, malambing na sabi ni Chef Lina. Pero para sa talagang mahalagang bagay, naglalaan kami ng oras. Iyan ang puso ng mga Pinoy, umiyak si Abeba. Nagkamali kami. Ang pag-unawa. Kinabukasan, medyo lumayo sila sa lungsod at bumisita sa isang bonsai garden na nakita nila sa guidebook na matatagpuan sa isang tahimik na lugar. Sa pasukan, may karatula na nagsasabing Luzon Bonsai Garden. Pagpasok nila, sunod-sunod na nakahanay ang mga bonsai, tila isang tunay na gubat na umiiral sa isang maliit na paso. Welcome! Lumabas ang isang lalaking nasa edad 70s. Naka-work clothes siya, pero may eleganteng kilos. Interesado ba kayo sa bonsai? Ang kanyang matatas na Ingles ay nagpalingon sa tatlo. Opo. Napakaganda po, sagot ni Abeba. Ako si Mang Ben. Ipinakilala niya ang sarili nang may malumanay ng ngiti. Kung hindi niyo mamasamain, i-guide ko kayo ng kaunti. Naglakad siya. Huminto siya sa harap ng isang maringal na pine bonsai. Ang pine tree na ito. 50 taon ko nang inaalagaan. 50 taon. Napasinghap si Abeba. Ang bonsai ay pasensiya. Sabi ni Mang Ben, hinahaplos ang puno ng may malambing na kamay. Sa loob ng ilang taon, ilang dekada, unti-unti nating inilalapit sa ideal na hugis. Ang talagang mahalaga ay hindi magagawa ng walang oras. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa hininga ni Sarah. Hindi lang ito ang katapusan, sabi ni Mang Ben. Itinuro ang isa pang bonsai, isang maple tree. Ang maple na ito, ipinasa sa akin ng master ko. Inalagaan niya ng 30 taon at inalagaan ko ng 30 taon. Pagpapasa, nanginginig ang boses ni Hilto. Oo, ipinapasa sa susunod na henerasyon at sa susunod pa. Iyan ang kultura namin. Akala namin, ang Pilipinas ay efficiency lang. At malamig, pabulong na sabi ni Abeba, nanginginig ang boses. Tumango si Mang Ben. Ngunit,
Para sa talagang mahalagang bagay, hindi kami nagmamadali. Pag-alis nila, binigyan sila ni Mang Ben ng isa-isang small seed. Tuwing didiligan nyo yan, isipin nyo ang Pilipinas. At ingatan nyo ang dahan-dahan nitong paglaki. Paglabas nila sa bonsai garden, nagkatinginan silang tatlo, at doon, nagsimula silang umiyak ng malakas. Wala kaming alam, sinabi ni Abeba, habang tinatakpan ng dalawang kamay ang kanyang mukha. Ang sabi namin, malamig ang mga Pinoy, walang gursa, kaya walang pagmamahal. Lahat ay mali. At tiningnan pa namin, nang may pagdududa, ang mga taong mabait sa amin. Sorry na sorry talaga. Umiyak si Hilto. Ang Pilipinas, isa palang lugar na napakainit at punong-puno ng malasakit, patuloy ni Abeba. Pinupunasan ang kanyang luha. Kahit walang hawak o yakap, may ganitong init pala ng pagmamahal. Sorry Pilipinas. Paulit-ulit, nasabi ni Sarah. Kinabukasan, pumunta silang tatlo sa Makati CBD. Naglalakad sila ng dahan-dahan, tinitingnan ang mga display window, hindi kalayuan. May isang matandang babae na nakatayo, nakabukas ang mapa, at lumingon-lingon. Tila may problema. Naghanda silang tatlo na lumapit, ngunit biglang, isang dalagang Pinay ang naunang nagsalita. Ate, saan po kayo pupunta? Sinabi ng matanda ang destinasyon niya at maingat siyang tinuruan ng dalaga. Pareho lang po ang direksyon natin. Sabay na tayong maglakad. Pinanood nilang tatlo ang dalawa na magkasabay na naglalakad. Nakakita na naman tayo ng tumutulong. Mahinang sabi ni Abeba, hindi na yan aksidente. Sagot ni Sarah, sa Pilipinas, normal lang pala yan. Tumango si Hilto. Isang araw na umuulan, nagpasyang magpahinga silang tatlo sa isang maliit na coffee shop. Inihain ng owner ang mainit na kape sa kanila. Galing po ba kayo sa Ethiopia? Tanong ng owner. Napakagandang bansa nyo. Birthplace ng kape, hindi ba? Nag-enjoy po ba kayo sa Pilipinas? Opo, sobrang enjoy. Sagot ni Abeba. Sa totoo lang, nag-aalala kami noong una. Dahil narinig namin na malamig daw ang mga Pinoy. Ngumiti ng malumanay ang owner. Medyo introvert talaga ang mga Pinoy. Sa una, baka maramdaman nyo ang distansiya. Pero, ginagawa namin yan para igalang ang tao at pahalagahan ang espasyo nila. Ganyan ang puso namin. Ganoon pala. Muli silang nagkaroon ng malalim na pag-unawa. Ang inakala nilang coldness ng mga Pinoy ay isa palang consideration sa ibang tao. Kinabukasan, sumakay sila sa tren patungong timog upang makita ang tanawin. Mula sa bintana, nakita nila ang Sierra Madre at nagpalakpakan sila. Wow! Ang ganda! Ang mga bundok ay nakatayo ng maringal sa ilalim ng asul na langit. Pagdating sa Bicol, sumakay sila ng bus patungong Mayon Volcano. Habang umaakyat sila sa liku-likong kalsada, nagbabago ang tanawin. Pagdating nila sa view deck ng Mayon, ang malamig at malinis na hangin ay humaplos sa kanilang mukha. Nagulat silang tatlo. Sa ilalim, ang lawak ng Cloud Sea at mga nakahanay na bundok. Habang nanonood sila, may isang matandang mag-asawa ang lumapit sa kanila. First time nyo ba sa Mayon? Isang mag-asawang nasa 70s na may nakangiting mukha. Opo. First time po, sagot ni Abeba. Ang ganda, napakaganda ng tanawin ngayon, masayang sabi ng matanda. Madalas kaming bumabalik, pero hindi kami nagsasawa. Ang bundok ay kaluluwa ng mga Pinoy. Nagbabago ito depende sa season at oras, sabi ng matanda. Ang pagmamahal sa kalikasan at pag-enjoy sa mga pagbabago nito. Iyan ang puso ng mga Pinoy. Saan po kayo galing? Tanong ng matanda. Ethiopia, sagot ni Sarah. Lumiwanag ang mukha ng matanda. Ethiopia, napakagandang bansa. Alam niyo ba, may malalim na koneksyon ang Pilipinas at Ethiopia. Nagulat silang tatlo. Noon, nagkaroon kami ng malaking lindol, ang 9/11/11. Nakatanggap kami ng tulong mula sa Ethiopia. Tumango ang matanda. Kahit maliit na bagay lang, hindi namin makakalimutan ang kabutihan na iyon. Kapag nakikita ko kayo,
Naaalala ko ang init na iyon. Umiyak si Abeba. May koneksyon pala ang Pilipinas at Ethiopia. Hindi ko alam. Gusto ko sanang nalaman namin yan ng mas maaga. Bulong ni Hilto. Ang Ethiopia ay napakagandang bansa, malumanay na sabi ng matanda. Inirerespeto namin ang ibang bansa. Ang ganitong karanasan ay hindi lang sa 3 babae na ito. Ayon sa survey ng Department of Tourism, ang mga bagay na nagpapaiyak sa mga banyaga ay laging pareho: friendliness at hospitality ng mga tao, delicious food at malinis na public facilities. Ang karanasan nilang 3 ay hindi aksidente. Nagpapatunay ito na ito ang esensya ng lugar na ito. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Ibahagi po ninyo sa comment section. Ang pag-iwan. Isang araw, bago sila umalis, nagtungo sila sa isang hot spring resort sa Laguna. Gusto nilang magstay sa isang espesyal na lugar sa huling gabi nila sa Pilipinas. Umakyat sila sa kalsada at nakita ang isang tradisyonal na resort sa gitna ng mga puno. Ang may-ari ng resort ay masayang sumalubong sa kanila. Welcome. Nang dinala sila sa kwarto, nakita nila ang berdeng tanawin ng hot spring sa bintana. Sa hapunan, sunod-sunod na inihain ang masasarap na pagkaing Pilipino ng staff. Ang mga putahe ay nakalagay sa magagandang plato. Ang kulay ay harmonious, lahat ay perpekto. Ang appetizer na ito ay nagpapakita ng autumn. Ang mga seed ay sumisimbolo sa harvest season at ang chrysanthemum ay nagbibigay ng pakiramdam ng taglagas, paliwanag ng staff. Ang bawat putahe ay may kuwento. Hindi lang ito masarap, kundi nakaramdam din sila ng season at pasasalamat sa kalikasan. Hindi ko alam na ang pagkaing Pinoy ay ganito pala puno ng damdamin, mahinang sabi ni Hilto. Matapos kumain, ipinahanda sila ng tsaa ng may-ari. Kumusta ang pananatili ninyo sa Pilipinas? Nagkatinginan ang 3 at nagsimulang magsalita nang parang nabuksan ang kanilang bibig. Napakaganda. Ito ang pinakamagandang biyahe sa buhay ko. Akala namin noong una ang mga Pinoy ay parang robot at malamig, tapat na sabi ni Abeba. Dahil walang gursa at walang yakap, kaya akala namin wala silang pagmamahal. Gursa? Tanong ng may-ari. Tradisyon po sa Ethiopia, paliwanag ni Sarah. Sa kultura namin, ipinapakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng direktang paghawak. Ang ganda naman ng kultura nyo, ngumiti ang may-ari. Pero may sariling paraan ang Pilipinas sa pagpapakita ng pagmamahal, paghuhula at paggawa ng mabuti ng tahimik. Dagdag ni Hilto. Malasakit sa kultura ng Pilipinas, mahinang sabi ng may-ari. Ito ay hindi showy na consideration. Ang tunay na care ay ang pagpapakita ng ginhawa sa tao nang hindi nila napapansin. Maraming porma ang pagmamahal, ang pag-ibig na may yakap at gursa, at ang pag-ibig na tahimik na may malasakit. Pareho itong totoo. Tumango silang 3 matapos marinig ang mga salitang iyon. Kinagabihan, pumasok sila sa open-air hot spring. Habang nakababad sa mainit na tubig, tinitingnan nila ang mga bituin. Tahimik na tumulo ang kanilang luha. Napakawalang galang ng pananaw namin bago kami pumunta sa Pilipinas. Nanginginig ang boses ni Abeba. Ang sabi namin, SOP, paimbabaw, mapagkunwari. Tumango si Sarah. Sorry na sorry talaga, pero buti na lang, naintindihan namin na may iba't ibang porma ang pagmamahal. Hindi gursa ang tanging porma ng pag-ibig, sabi ni Hilto, habang nakatingin sa malayo. Ayaw ko nang umuwi, bulong ni Sarah. Ako rin, tumango si Hilto. Sa ilalim ng bituin, tahimik silang umiyak. Kinabukasan, umalis sila sa resort. Ang may-ari ay naghatid sa kanila. Mag-ingat kayo. Bumalik po kayo ulit ha. Sa pagkumaway ng may-ari, yumuko silang 3 ng malalim. Maraming salamat po. Sa tren patungong Naiya, tiningnan nila ang tanawin ng Pilipinas na dumadaan sa bintana. Sa pag-iisip na hindi na nila makikita ito, tumulo ang kanilang luha, ang pagbabago. Nang makabalik sila sa kanilang bansa, malaki ang nagbago sa buhay nilang 3. Nagsimulang magturo si Abeba tungkol sa Pilipinas sa paaralan.
Iniuna ng mga Pinoy ang pag-iisip sa ibang tao. Nakikinig ng mabuti ang mga estudyante. Si Sarah naman, nagsimulang magbigay ng masusing care sa bawat pasyente sa ospital. Napansin niya ang maliliit na pagbabago at nalaman niya ang pangangailangan ng pasyente bago pa man sila magsalita. Sinasabuhay niya ang malasakit na natutunan niya sa Pilipinas. Si Hilton naman, sa kanyang tindahan, ay niyakap ang espiritu ng malasakit na natutunan niya sa Pilipinas. Isang araw, nakatagpo si Abeba ng isang naliligaw na turista. Agad siyang lumapit. Kailangan mo ba ng tulong? Nang maihatid niya ang turista sa destinasyon, paulit-ulit itong nagpasalamat. Walang anuman. Normal lang yan. Ngumiti si Abeba. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Sa psikolohiya, mayroong tinatawag na helper's high. Kapag nagpapakita ka ng kabutihan sa isang tao, naglalabas ang utak ng oxytocin, ang happy hormone, at nagiging masaya ka. Ang kabutihang natanggap nilang tatlo sa Pilipinas ay ipinapasa na nila ngayon, at sa paggawa nito, nakakaramdam sila ng kaligayahan at kapanatagan ng loob. Ang gawin na ito ay scientifically reasonable. At ang mga taong bumisita sa Pilipinas mula sa buong mundo ay nag-iwan ng mga comments sa social media. Sinamahan ako ng isang babae sa Maynila sa loob ng 15 minuto. Umiyak ako sa sobrang emosyon. Na-miss ko ang mga automatic toilet sa Pilipinas. Pag-uwi, ang pinakamalaking culture shock ay ang pag-upo sa malamig na toilet seat. Pagkatapos kong bumisita sa Pilipinas, nagbago ako. Ngayon, tumatango ako ng walang intensyon kapag nagpapasalamat sa iba. Ang malasakit ay isang kultura na mas tumpak kaysa sa salita. Ang Ethiopia ay may gursa at yakap bilang pagpapakita ng pagmamahal. Ang Pilipinas naman ay may pagmamahal na may awareness at protection, ang malasakit. Magkaiba man ang forma, pareho itong totoo, pareho itong mahalaga. Ang tatlo ay unang dumating sa Pilipinas na may matinding pagdududa. Iniisip na ito ay isang malamig na lugar na walang gursa o yakap. Ngunit ang isang linggong paglalakbay ay lubusang bumago sa lahat. Dahil ang kabutihan ng mga Pinoy ay hindi galing sa SOP, kundi sa tunay at mainit na pagmamahal mula sa puso. Ang puso na nagpapahalaga sa masusing pag-iingat at katapatan kaysa sa efficiency at bilis. Ang espiritu na nag-iisip para sa kaligayahan ng lahat kaysa sa sariling kapakanan. Ito ang natural na kaugalian ng mga Pinoy. Ngunit ang natural na kaugalian na ito ay isang himala para sa ilang tao sa mundo. Ano ang masasabi ninyo? Hanggang dito na lang ang kwento. Ibahagi po ninyo sa comment section ang inyong saloobin at damdamin. Paki-subscribe at like na rin po ang channel.